ating kausapin ang National President ng Pasang Mazda sa sektor po ng transportasyon. Assessment sa naging sana po kahapon ng Pangulong Marcos, Ginoong Obet Martin, nasa ating linya. Ka-Obet Martin, kumusta? Good morning ka na, sir? Sir, good morning kaibigang Orly at sa mga nakikinig po sa DCWB. Isang magandang, alam mo, hindi at magandang umaga natin ngayon kaibigang Orly. Aha. Medyo tataas ngayon ang presyo ng ating diesel at tuwi-tuwi na ito lang ang nagiging problema natin. Yun ang una kong itatanong sana sa inyo, lalo't-lalo na tahataw ng malakihan naman ito, paano kaya ito malalampasan ng ating mga miyembro ninyo sa Pasang Mazda, Ka-Obet? Alam nyo, nag-uusap kami kahapon ng aking ibang kasapian at ang ginagawa ko nila ngayon ay nagbabawas ng biyahe para lamang makatugon sa pangangailangan ng ating mga mananakay. Gaya ng aming Dalmarod sa pamumuno ni Mel Pascual, meron ho kami 40 units yan. 20 daw ho muna pabibiyahin nila para lamang makatugon sa pangangailangan ng ating mga pasaheros. Aha. At nang hindi masyadong lumaki ang gastos na nila sapagkat kung bibiyahin lahat, sila mismo magkakalaban-laban pa, mag-alternate na lang po ang kanilang ruta. At ang iba naman pong aking mga kasapian ay talagang yan ang gagawin, magbabawas po sila ng kanilang papasa ng jeep para Aha. kumita po sila ng maayos. Kahapon, ano bang ni-expect ng grupo ninyo na mababanggit ng Pangulo sa kanyang SONA para sa kapakanan ng mga tsuper ng jeepney, Ka-Obet? Alam niyo ako'y nakukuha naman sa Pangulo sapagkat yung kanya sinasabing transition natin sa electric vehicle na EV, talagang kailangan ho ito siguro kaibigang Oli. At lalo na ngayon na talagang hindi ko na ho mapigil ng problema natin sa gas. Lalong may problema pag nag-gera ng Amerika at Iran. Worldwide crisis po ito. Talagang lahat tayo sa buong mundo ay naapektado nito. Oo. Kaya siguro kami sa hanay ng Pasang Mazda, meron na ako in-order na 40 units electric vehicle na andyan na ho sa posto ngayon yung 5, yung iba in transit na ho. At dahan-dahanin po namin ang papalit ng aming mga electric vehicles sapagkat medyo may kamahalan din po ito. Yung nga po ang mahal na tapos hindi pa maaasahan. Hindi ko lang alam kung saan ang problema, yung pag-manufacture o yung pagbibigay ng kaalaman sa paggamit ng mga nakikita nating mga modern e-vehicle na yan sa ating radyo na TV pa, Ka-Obet. Well, ito po kasing aking kausap ay talagang meron silang kamlasan at bibiyahe na ho ngayon. Kumana rin yung labas na yan ni Mr. Fred Una King. muna, made in ano yan? Made in China, pero Ah, subok na ho niya ito sa loob ng 3 taon ay hindi naman ho nagkakaroon ng mabigat na problema. okay. Ang Aha. number one problem po kasi ng ating mga electric vehicle kaordi ay itong ating tinatawag na yung charging station. Opo, Ngayon tama naman po. po, puwedeng mabanggit siguro na ang nakausap ko rin po ang ating kalihim ng DTI si ah, Chris, si Mama Chris, yung ating kalihim at tutulungan po niya ang aming hanay, Aha. si Chris Roque, tutulungan niya ang aming hanay Oo. para dito at katunayan niya po meron na kaming mga initial na law na inaprubahan ng ating DTI sa pamumuno po ng ating DTI Secretary Roque at Opo. nasa almost 30 units na po kami. 30 units ang inaprubahan na ho sa amin upang magkaroon kami ng transition sa electric vehicle at Tama yan, sinasagot din malaking po nila. bagay. Malaking bagay meron kayong mga charging station sa mga ruta ninyo na mas marami, Meron mas po, maganda. Hindi katulad ng meron pong nangyayari lalagyan. ngayon na yung nagkakaloob ng taxi service na e-vehicle. Nakikipagsiksikan pa yung mga taxi nila sa mga na-provide na mga mall, sa mga customer. Wala tuloy mga Opo, mga customer tuloy ng mga mall, mga private vehicle owner nagrereklamo. Talagang pinipila nila doon wala nang makasingit na mga private car owner. So siguro maganda 'yan na pag kayo'y umorder ng 5, 10 o 20 mga unit, kasama rin 'yan yung pagtitiyak na may mga charging station sa inyong ruta at hindi yung tama po Sir Orly, yun nga po ang makikipag-agawan aming pa sa unang iba. pinag-usapan. Opo. Meron kaming charging station diyan sa Fairview, meron kaming charging station diyan sa MOA, Mall of Asia, dahil hindi ko po puwedeng wala. Ito po yung aming pinag-aralang masusi ng aming mga kausap at
ako naman po natutuwa sa ating kaganagang kalihim, Chris Roque at sinuportahan po niya ang ating transition para po sa electric vehicle. Alright. At kahapon, during the SONA, ako'y nakikinig, nabanggit din po ng ating Pangulo sa kanyang SONA na ito na yung electric vehicle na ang sa future ay kailangan siguro ito na ang ating gagamitin. Kanya po kami una po ang aking hanay doon na naman dito sa ano ng transportasyon at andyan na po yung aming 5 sa custom and transit pa po yung aming 10. Palagay ko po ito yung mauna muna namin gagamitin sa hanggang itong first week of August neto ay mag-i-start na po kami rito. Okay, balikan ko lang yung sitwasyon sa mga gumagamit pa rin ng diesel sa inyong mga miyembro. Meron akong sinarinig na parang para kahit papaano habang inaantay ang pagdating ng mga modern vehicle na yan, EV vehicle ninyo o electric vehicle ninyo, Kaobet, ay ipagpatuloy kung pwede taasan pa yung discount per liter ng mga gasoline station. 10 pesos, baka pwedeng gawing 15 pesos. At least hindi na yan masakit. Lalo na dito sa posibleng pagtaas ng crudo na naman. Kaobet, ano sa pasang Mazda? Yan, napag-usapan po namin yan last ni Chairman ng LTFRB, Attorney Vigor Mendoza, noong last week. Kasama ko ba ang hanay ng transportasyon at yun nga po, in the absence na hindi matuloy ang aming 1 peso na supposed to be, alam mo ka, or dito sinuspend ng ating Pangulo noong Pebrero na Marso ng aming ilang i-implement na to. Pero kami sumunod sa Pangulo. At ngayon nga po, mukhang gagawin 15 pesos, kami sinasang-iyo na namin to. Pero, isa po ang hiniling ko, gawin na ho natin itong nationwide para na po ibang mga kasabihan natin sa mga probinsya, kasama natin sana po, makapag-enjoy naman po dahil hindi lamang po dito sa Kanakhang, Maynila, Sir Orly, Oh, tama po yun. tumakas ang presyo ng diesel. Mas mahal ho Ito ang po diesel sa ay probinsya. nationwide. Oh, mas mahal daw ho ang diesel sa labas ng Metro Manila. Kaya dapat na siguro Tama po, consider. kanya po yan po ang hinihiling kay Chairman Bigor na kung maaari i-nationwide na po natin to matulungan pinang natin ating mga kasamahan sana po ay sa mga probinsya. Alright. Kaobet, maraming salamat. Magkausap muli tayo ha. Lalo na sa mga inaasa natin pagbabago sa sektor ng transportasyon. Thank you sa inyo, Kaobet. Good morning. Maraming salamat, Sir Orly, at magandang umaga po sa ating mga nakikinig at pagpalain tayo ng Panginoon Thank you po. Diyos. Mga kapuso, National President ng Grupong Pasang Mazda, si Kaobet Martin ang inyo pong napakinggan.